Lalong umiinit ang sigalot sa pagitan ni na Congressman Gus Ortega at Congressman Benny Abante matapos silang magturuan sa isang mainit na pagdinig sa Kongreso. Ang issue na may kinalaman sa isang kontrobersyal na pondo ang naging mitsa ng kanilang hayagang pagbabangayan. Malinaw na ang mga isinusulong na amyenda ni Rep. Abante ang nagdulot ng kalituhan at pagkaantala ng proyekto, mariing pahayag ni Ortega sa harap ng komite. Sinubukan naming ayusin ito sa simula pa lang, ngunit ang kanyang pagpupumilit ang naglagay sa amin sa alanganin. Hindi naman nagpatinag si Abante at agad na gumanti ng salita. Hindi ko maintindihan kung bakit sa akin isinisisi ang lahat gayong may mga pagkukulang din sa kanilang panig. Ang pananahimik nila sa mga kritikal na tanong ang totoong problema. Giit ni Abante na naglabas pa ng mga dokumento na umano ay magpapatunay ng kanyang sinasabi. Ayon sa isang source na malapit sa parehong kampo, ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay matagal nang namumuo sa likod ng mga kamera. Ang stress mula sa issue ay kitang-kita na raw sa pisikal na anyo ng dalawang mambabatas. Kapansin-pansin ang pangingitim ng mga mata at pagpayat nila. Halos hindi na raw nagpapansinan ang dalawa sa mga pasilyo ng Kongreso at maging ang kani-kanilang staff ay damay na rin sa iringan, sabi ng source. Ang sigalot na ito ay inaasahang lalo pang titindi habang papalapit ang susunod na investigasyon kung saan sila muling maghaharap. Barat itong si Adrian Dasal. Mahirap na, di ba? Pero bago wala nangyari siya, like at subscribe. Masaya na po tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang po sa baba. Ayun na nga, nakatanggap po ng sandamukal na kritisismo itong si Paulo Ortega sa mga larawang naglabasan ngayong mga panahon na to. Sinasabi ng ating mga kababayan kung anong siba niya, kung anong taba niya noong nag-19 Congress, nung ang aangas nila dyan sa tuadcom na yan, dyan sa press con na yan. Siya naman hung payat niya ngayong mga panahon na to. Ortega, anak ng toka, galingan mo. Yung yabang at angas mo nung 19 Congress, ilabas mo ngayon. Di ba binabanatan mo si VP Sara? May kalalagyan ka sa pagka naging presidente na siya. Balita ko, marami daw flood control dyan sa distrito mo. At balita ko rin, di umano karamihan sa mga yan, di umano, may problema. Kaya mag-uusap tayo pagka presidente na si VP Sara. Pasamantala, mag-focus ka muna sa pagtulong mo sa amin para ikampanya si VP Sara. Ituloy nyo lang yung linalabi ngayon ng mga taga Makabayad Black na ituloy yung Tuadcom hearing. Ituloy nyo yan. Por Diyos por Santo. Por favor. Pakiusap. Diba? Ituloy nyo ang Tuadcom hearing. Sa gayong paraan, ngayon pa lang mapangangampanya na namin itong si VP Sara, okay? Umpisa natin ang ating talakayan dito kay Toby Chanco. Ito yung magiging campaign manager nitong si Leni Robredo, okay? Okay, Congressman, we're talking to you about the... I feel it's a little early, pero here we are talking about the presidential elections. Mga bagay-bagay sa Congress What do you- with the Sara Duterte announcement. What do you think of that announcement? And remember that in her message, she said she was asking for... Itong si ate girl, uma-accent. Idol ko talaga yung reporter for na yun. forgiveness for helping elect Marcos. So what did you think of that, and how should the administration respond to that? First of all, sa akin naman, kahit hindi siya nag-announce, I always thought, iniisip ko lagi, natatakbo siya. Kasi di ba, in the recent past naman, isang vice president lang ang hindi tumakbo ng presidente. Si Gabayan. Si Vice President Noli de Castro, lahat naman ng Vice President from ERAP, Jojo Binay, and to VP Leni Robredo, tumakbo ng presidente, So iniisip ko all this while tatakbo siya, lalong-lalo na mataas yung ratings niya, Ngayon, kung tatanungin bakit siya nag-announce noong Wednesday, hindi ko alam, I cannot guess bakit niya napili yung araw ng Miyerkules na mag-announce nung kanyang kandidatura. Well, sir, It coincided actually nung We were expecting on that day na may announcement tungkol dun sa impeachment case niya. Hindi dumating, kaya ang timing... Hindi, kasi yung 10th day
kung di ako nagkakamali, is Monday pa, sa 23. Sa 23 pa. It was not last Wednesday. Pakainin pa nyo yata yung fourth complaint, no? May fourth complaint eh. Hindi, Could be a fourth ang tingin ko, yung fourth complaint was a reaction to her announcement. Kasi yung fourth complaint, hindi, unang announcement niya, di ba? No, nauna yung announcement. Early in the day. Early in the day, tapos nagkaroon ng fourth complaint ng hapon, no? Late. Hindi ko rin alam, is it because may feng shui ba na, di ba, minsan yung mga kandidato ganyan eh, kasi ano yun eh, Feb 18 do, so dahil ba may 8, Eight. I mean, just thinking aloud, no, number kung kasama natin yun. number 8. Ngayon, sa lahat ng impeachment complaints, ang medyo may suporta doon is yung fourth. Kasi, okay. kasi aminin natin, yung first 3, filed yun ng mga members ng minority, di ba? Yeah. So, even pumirma lahat doon ng membro ng minority, hindi naman makakakuha ng 106 yun. On the other hand, ito yung napakahalaga. Yung fourth complaint was endorsed by 2 congressmen, both senior party leaders. One, a senior party leader of Lakas. And Lakas has more than 100 members. And the president of Lakas is former Speaker Martin Romualdez. Yeah. So, hindi ako makapaniwala na gagawin nila yon nang hindi muna nagkukonsulta o baka sinabihan silang mag-file, di ba? Yung pangalawa na nag-file is a senior member of NUP. 40 members yon or more or less. So doon sa dalawang yun, lagpas 1/3 ka na kung makumbinsi nila yung mga partido nila na suportahan, no? Oo. Pero on the other hand, sabi nila, yung declaration ni Vice President Duterte confirming actually what we have all expected anyway, pero may impact daw yun sa mga congressmen eh, kahit pro-administration na sinabi nga sa amin ni Harry Roque, siyempre makikita na yan, sino ba yung who's for or against me come 2020, pag naging presidente ko, iisipin nila yon. Meron ganong thinking doon? You think that's a valid observation dito sa 30th Congress? I would beg to disagree, no? Because even without the announcement, kung sasabihin natin consideration yon na titignan ni VP Sara kung sino yung kalaban niya at sino yung hindi niya kalaban, assuming hindi siya nag-announce, di ba, kung yan ang consideration mo bilang congressman, ang gagawin mo, you will decide based on the assumption that she will run. Di ba? So walang pinagkaiba. It will be foolish for you. Kalokohan naman na kung yan ang iniisip mo na titignan ni VP Sara yan kung sino kalaban, sino hindi, at hindi siya nag-announce, alam nga naman ng assumption mo hindi siya tatakbo na ganun kataas yung rating niya. So sa tingin ko doon sa bagay na yun, walang difference kasi kahit hindi siya nag-announce, kung yan ang consideration mo, as safe ka kung iisipin mo natatakbo siya, di ba? So walang pinagkaiba doon. Naging analyst silang lahat, pambihira. Palakpakan ho na. yung iba nagpanik. Yung iba nagkautal-utal. Yung iba na high blood. Ito naman kay Toby Chango, iba trip niya, nagpaka-analyze. Congressman Toby naman. One thing to assume that she's gonna run, but some of the other insiders said to us, may implicit message yan na, okay, I'm the front runner, and come 2028, if I win, yun nga, as Ami was saying, na mag-ingat kayo, right? We will remember. It's one thing to assume that she's gonna run, but another thing entirely for her to step up to the plate and say, tatakbo ako as bilang presidente, and yun nga, parang it sends a signal daw to Congress, essentially, to be careful of their actions. Alam mo, kung veteranong politiko, kahit sabihin niya yan, kahit hindi niya sabihin yan, alam mo na yun yung mensahe, di ba? Alam mo yun Hindi niya kailangan sabihin, so dahil sinabi niya, mas may weight. Hindi ko alam, magagaling naman yung mga congressman kumapa ng politika, di ba?
So hindi na kailangan sabihin pa yan ni Sara para isipin nila na ganun ang iniisip niya, di ba? Siyempre lahat naman yan, kung yan ang basihan mo, I mean, we're talking kung yan ang basihan, sinasabi ko, kung di mo titignan yung ebidensya at ang basihan mo yung politika, siyempre, you will be, pag-iingatan mo yung bagay na yan, di ba? So what do you make of the timing of the announcement of VP Sara? I mean, yun nga, everybody expected it to happen sooner or later, but nobody expected it to be that soon. Ay, hindi ko alam. Wala akong, I mean, kung maghuhula ako, di parang, wala akong basis eh. Wala akong basis okay. maghula eh kung bakit niya ginawa nun. Yun nga, kung baka nga sinasabi niyo, baka may mga advisor siya, mas mabuting maliwanag na, di ba? Para to put pressure doon sa mga kongs, kung yan ang iniisip nyo, it could be. Pero ako, sinasabi ko lang, hindi ka kailangan warningan kung congressman ka na naiintindihan mo na yung consequences ng maaari mong gawin kahit hindi niya sinabing tatakbo siya. Okay. Naiintindihan mo na napakalaki ng tsansa niya. So hindi niya kailangan sabihin yon para maintindihan mo, di ba? Parang medyo mahina ka naman pag hindi mo pa naintindihan yon at gusto mo pang sabihin niya. Yun lang ibig ko sabihin. So, what is the administration's best course of action now? I mean, you've run hindi the ko alam. Alliance's campaign, so... Hindi ko alam kung ano yung best course of action ng administrasyon. Wala ako. You ran the administration... Ito naman talagang si Congressman Toby Chanco. Ano pa naging campaign manager ka ng alyansa ng mga magnanakaw noong 2025, di ba? Bilang isang mahusay na campaign manager, ikaw ngayon dapat nasa posisyon ka para sabihan mo kami, kwentuhan mo kami kung ano magiging plano nyo. Pero wala sa Sara Duterte sa equation ng mga magnanakaw, okay? Walang ganun. Okay? Walang unity team. Makipag-unity team kayo doon sa mga lutang. Ayaw namin yung mga siraulo. Ayaw namin kakampi yung mga magnanakaw, okay? Hindi, ano yan? Kakampi natin niya si Toby Chanco, di ba? Siya ang tumitira kay Martin Romualdez. Pagka tinira niya si Martin Romualdez, si Saldico, pagka tinira itong dalawa na to, aakyat tayo sa Malacanang. Congressman Toby, banatan mo na sila, ha? Ay, sorry, nakalimutan ko. Okay na pala budget mo dyan sa, saan nga kasi lugar mo, nabotas ba? Nabotas? Oh, okay. Okay na budget niya, kaya tahimik na sa flood control issue. Palakpakan natin. Kasi independent naman ako eh. Di ba ang advantage ko dyan is ako, walang party stand sa akin, walang party decision. Kasi independente ako, mag-isa ako. So pwede kong bumoto based purely on evidence which I have done naman in previous impeachments. Di ba? So, hindi ako kailangan ma-pressure for political reasons. Same as what I've done in the Merceditas Gutierrez impeachment, in the CJ Corona impeachment when I went, yung hindi ako sumama, kumontra ako sa aking mga kasamahan, ako lang yung nag-testigo para kay CJ Corona. So, kaya kong gawin yun. Hindi, but in terms of the election, sir, if President Marcos calls you up and asks your opinion on what they should do, anong i-advise nyo? You've run his campaign before. Anymore regarding the elections. Bakit? Because of what happened in 2025? Tingin ko lang naman. Pero kung tatanungin ka, Nagulat ka kasi din siyempre eh. yun ang speculation ngayon. Oo na, nga eh. Actually, marami na nag-a-apply na vice president niya. Ang prinsipyo ko lagi dyan, alam mo, ang prinsipyo ko lagi dyan is performance is the best politics. Yan lang. Yan, Yan ang prinsipyo ko sa politika eh. Performance is the best politics. Tama. Pero sino magiging kandidato? Kaya yung politics nito si Marcos Jr. Napakapangit. Kasi nakabase tayo sa performance. Kumusta naman? Yung politics ni Marcos Jr., Congressman Toby Chanco, approve ba sa'yo ang politics niya? May mababackupan pa kaya si President Marcos? People are wondering what's going to happen to his family after 2028 eh. Lalo na kung anong pag nanalo ang isang Duterte. Ay, nako. So they're speculating he will be coalescing with someone he will be coalescing with someone winnable who might stand a chance against Sara Duterte. Yun ang spekulasyon nga, kaya tatanungin ka namin dahil medyo
tingin namin sa'yo, napaka komplikado ng sitwasyon ng mga siraulong Marcos na to ngayong mga panahon na to. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, pagka ikaw dumikit ka sa mga siraulo na to, ang impression magnanakaw ka din. Correct? Halimbawa si Leni Robredo, kahit na nasa hiatus siya ng mga ilang taon, nasa lilo siya, naglilo siya, pagka dumikit siya kay Marcos Jr., ang tingin ng ating mga kababayan sa kanya, kahit hindi siya kasama sa administrasyon, tinotolerate niya ang pagnanakaw ni Bangag. Anong gagawin niya? Anong gagawin ni Leni Robredo? Magdidebate silang dalawa ni VP Sara. Paano mo pananagutin ang mga may sala sa mga maanumalyang flood control project? Paano ko papanagutin yung administrasyon, in-endorso ako? Siraulo ba kayo? Si VP Sara, pagka siya nanalo, ito sasabihin ko sa inyo, uuwi si Zaldico, ipapakulong natin siya at yung mga mastermind sigurado kalaboso. Yun ang sasabihin ni VP Sara at sigurado papalakpakan at sambayan ng Pilipino. inner circle. Hindi. Kaya pwede niyang back-upan. Hindi na ako nagsabi ng Kong, ha? Si Ami. I mean, unang-una, hindi naman ako inner circle. And pangalawa, I think I'm getting farther and farther from the inner circle. So, outside the mosquito net ka na. so, yun. So, hindi ako tamang resource person para sagutin yung bagay na yan. Okay, well maybe you don't have to name names, pero sa tingin niyo sir, may does the administration have someone to field at this point or maghahanap pa sila? Okay. Hindi, balik muna tayo, no? Balik muna tayo doon sa performance is the best politics, di ba? Kasi kung gusto nilang mag-field ng kandidato, dapat tumaas muna yung ratings ni BBM. That is the reality, di ba? Kasi kung ganitong kababa, mahirap naman mag-endorso ng kandidato. That's why I will still go back. Performance is the best politics. And the more you think about politics, the more nalalayo ka sa performance because pag inisip mo yung politika, syempre, yung mga decisions mo might be political decisions instead of decisions na gumanda yung performance mo bilang public official. I mean, hindi lang presidente. I mean, in all offices yan eh. So, yun naman ang Pero basis sir, diba? that phrase, performance is the best politics, let me append to that, the phrase, the word used by Bam Aquino. That's ideally. Kasi, Ideally. I mean, we all know how it works. Diba, I mean, for a good example for that, I suppose, is the approval ratings of VP Sara Duterte are going up. Well, actually, it's called performance ratings. Have been going up. But yeah, she does not have any official job in the cabinet. She's the vice president And hasn't had any tangible... not exactly because of achievements. something that's her fault. Kasi nga wala naman siyang trabaho ngayon eh. Pero but her performance ratings are going up and as far as performance is concerned. Okay, Ed, amen ko. It's the perception of performance. There you go, sir. Ideally. Perception. Okay. Okay, okay, assuming it is the perception of the performance but not the actual performance, still you will have to perform better so that the perception of your performance will be better. Di ba parang... Ano ba yan? Hindi, hardcore ako dyan eh. Kasi that's how I do my politics, di ba? Parang para sa akin, yun yung politika ko eh. So talagang hardcore ako dyan. Kaya minsan talaga sa traditional politician, hindi kami magkakasundo kasi hindi ako naniniwala ng politika eh. I mean, para sa akin, politika, yung performance is the best politics. Sir, kabila na ako, sir. Still talking about impeachment. When you talk to your colleagues in the lower chamber, anong temper doon sa lower chamber no, as far as impeaching the vice president is concerned? Before kasi, di ba, last year, ilan ang numbers nila? Started with 215, 215, tapos umakit ng 280 plus nung may mga dumagdag. Yeah, yung mga dagdag habol-habol. So that was a huge number last year. Okay, ganito ha. Kasi yung nangyari announcement niya Wednesday, no? So, wala naman ako masyadong nakausap ng Wednesday. But even before Wednesday, medyo hesitant na. Kasi yung last time naman, nagkagulatan yun eh, di ba? Nagkagulatan, so hindi nagkaroon ng enough time to think about it.
hindi nga nabasa ng lahat yon, so nagkagulutan. Ngayon, syempre, napag-isipan nila yung ginawa nila noon, yun nangyari, medyo ang word nila is napasubo sila noon at ayaw na nilang mapasubo. Because, di ba, at that time, though ako, nung yung mga nagtanong sa akin, sinabi ko sa kanilang, hindi itatakil yan hanggang June 2, yung iba na paniwala na itatakil. So, bumoto sila. Tapos ano nangyari? Wala naman nangyari ni hindi nagsimula yung hearing. Ngayon, of course, sinasabi ni Senator SP Tito Soto na he will start with it as soon as ma-receive nila, o forthwith yung ginamit niyang term. Ang tanong naman nila is, baka naman isusubo nila tayo tapos maa-acquit sa Senado, paano naman sila? That's why, yan yung basis ko na magsabi na they have factored it in already, no, kahit wala pang announcement si VP Sara. Yan ang basis ko na magsabi na iniisip na nila na kandidato si VP Sara at yung mga nag-iisip na babalikan sila, kasama na yun sa pag-iisip nila. Di ba? It's just like, I will give you an analogy. It's like the stock market, di ba? When people react to the stock market, sometimes they react, so they factor it into their decision of investment, even if hindi pa nag-a-announce yung kumpanya ng profits o ng losses. Ganon din dito. So, finactor in yun nila yan. Kasi yun ang sinasabi nila, o sige, susubo na naman nila kami. Paano kung hindi makuha yung numero sa Senado? Anong assurance namin na makukuha? So, kaya yun yung basis ko na magsabi na hindi na kailangan pa mag-announce ni VP Sara na siya itatakbo, yan kasama na doon sa political consideration ng mga congressman. Sir, mga ilan more or less yung sinasabing napasubo? Sabi nga, malakas yung fourth complaint. That's two of the Hindi ko biggest sinasabing malakas, parties. Ami. Sinasabi ko lang, yun yung may suporta. Hindi ko pa nababasa yung complaint. Sinasabi ko lang, yun yung maaring may Hindi, support. yan talagang si Ami, masyadong assuming. Naglalagay ng salita sa bunganga ng mga ini-interview niya. Habi ni Ami. Kasi sila ay miyembro ng partido na pag pinagsama mo yung partido, is makaka 106 sila, number 1. Yeah, 106. Number 2, syempre aminin man natin o hindi, talagang si former Speaker Martin Romualdez, gustong-gusto niya na impeach si VP Sara, di ba? Ganon din yung argument ko eh. Kailangan pa bang marinig ni former Speaker Martin Romualdez kay VP Sara na siya tatakbo bago siya mag-isip ng plano niya, o sa lahat ng plano niya, ina-assume niya na tatakbo si VP Sara. Di ba ganon din naman yung mga congressman? Pero sir, substantial ho ba yung numbers sa mga congressman na nakausap ninyo na feeling napasubo lamang the last time at ayaw na mapasubo this time? Yes. Actually, wala pa akong nakakausap na congressman na nagsabi, teka, may nakausap na ba ako na sinabi gusto nilang matuloy? So parang mas marami yata nagsabi sa yung ayaw. Ganun ba? Mas marami talaga ayaw. Pero again, kasi ano to di ba? What is the carrot and stick, di ba? Yeah. I mean, doon naman pupunta yun sa huli. Kahit naman ayaw nila, minsan napipilitan sila because of the carrot and the stick, di ba? Anong parusa, anong pabuya. Di ba? I mean, minsan naapektuhan yung mga desisyon nila ng mga bagay na ganito eh. So, we keep coming back to the fact nga na Congress acts based on political calculation, right? Which is why medyo we were challenging you on the performance is the best politics here. I'm saying, Regina, kasi tinanong nyo sa akin, it is based on the context of your question na kung may epekto yung pag-announce ni Sara. Pero syempre, meron talagang mga hardcore. They're willing to take the consequences. Wala kaming pakialam kung ano man, kahit hindi kami bigyan ng pondo, nakahanda kami. Meron akong alam na mga ganon. Kahit maputulan sila ng pondo, wala silang basta didiretso nila. Pero konti lang yun konti. Karamihan talaga is sinasabi nila is napasubo sila. So much for judging the case based on its merits, no? I have to ask you this, Congressman. Don't get angry at me, but it's just come up. Some people are saying na you're secretly DDS daw. I'm sure you've heard of that criticism. Can you address that, please?
That is, thank you for asking. No, that is the problem. Kasi I don't say things DDS to yan, politically para maging politically favorable sa isang partido, you know. Ang expectation nila kasi is kung ikaw ay hardcore na ganito, ikaw ay hardcore na ganito. Akin naman binabase ko lang kung ano sa tingin ko kung tama. And the risk is pag ayaw ng mga anti-Sara yung sinasabi nila na ako ay pro-Sara. Pag ayaw, in the past naman, when they perceive that whatever I say was protecting BBM, they say naman I'm pro-BBM. So that is the risk that I have to take if I speak out independently. Diba? It's a risk I have to take eh. DDS If I would and speak DDS. out my mind eh. So you're vehemently Congressman, denying. yung slide ng ratings ni Presidente has been linked to the ongoing investigation na nag-stall yung DDS yung yan, anti-corruption campaign. Anong tingin nyo sa mga developments Dahil ngayon? Duterte supporter rin Talagang yan. effort. Ako, Lagay mo na wala sa I mean, kasi pareho ng mga ibang mga mamamayang Pilipino, talagang napapagalan ako. Wala pang big fish, hindi pa napapabalik si saldi ko, iniisip ko, Hindi, bakit ang importante dyan, okay na ang pondo mo. Di ba? Huwag ka nang babanat na saldi ko. Okay na pondo mo, Brad. Alam namin ang laro mo. Hoy, Congressman Toby. Alam namin ang laro mo. Hindi mo kami maiisahan. Dito ho tayo kay Benny Abante. Mukha pa lang ni Benny Abante, parang Biyernes Santo na eh. Okay, Benny Abante ho tayo. Move as she faces multiple impeachment complaints. Could her presidential bid influence the impeachment process? Let's get on point with Manila 6th District Representative Benny Abante, one of the endorsers of the fourth impeachment complaint filed against the Vice President. Thank you for your time, Congressman Benny. Thank you, Willard. Thank you so much for this time too. You and House Deputy Speaker and La Union Congressman Paulo Ortega have endorsed a fourth impeachment complaint against Vice Yes. President Sara Duterte. But before we go into the grounds, please tell us the process that went into the complaint. First, how did you know the complainant, Attorney Nathaniel Well, Cabrera? actually, I do not know the complainant, but one of my staff just called me and said that a sitting attorney, Nathaniel Cabrera, would file the fourth impeachment complaint, and I'm being asked if he can talk to me. So I went straight to the SecGen. Sabi ko, we'll just see if others are SecGen. So I went there in advance and andun na yung mga kopya ng impeachment complaint. So I started reading the complaint myself. And then later on, after about 20 or 30 minutes or so, the complainant came and very brief lang yung namin yung aming pag-meet. And later on, pagkabasa ko, halos lahat ng impeachment complaint, pinirmahan ko na yung endorsement paper for the complaint. Yun lang. And Kong Benny, this happened on the Inutusan ka ni Martin Romualdez na kailangan pumirma ka, kaya talagang ura-urada pinirmahan mo pagkatapos mong mabasa. Pambihira. Ngayon ang script ho nila kailangan pagka pipirma sila, nabasa nila. Kasi isa ho yan sa mga naging issue doon sa impeachment complaint na naisinampa noong nagdaang taon dito kay VP Sara. Palapakan ho natin to si Benny, sa wakas nagbasa din tong si Bishop. the same day that the complaint was filed. Hira, Benny boy. Yes. Gabi na yun eh. Gabi na. Oo. Please walk us through the grounds that were cited for impeachment and how different is this fourth impeachment complaint from the first three? Actually, the first three that were filed by the Makabayan Bloc, I have not read that, pero I was told that they were actually focusing on the confidential fund. So ito naman, pagkabasa ko nito, nakita ko na nandun yung culpable violation of the Constitution, andun yung betrayal of public trust, andun yung graft and corruption, andun yung bribery and other high Bribery, crimes. yeah. No? Particularly,
kasi alam mo, I was the co-chair of the Quadcom and also a member of the TRICOM and the vice chair of the Committee on Good Government. So the vice president actually refused to take an oath. No, we felt na it was an insult to the Congress because that's the mandate given to us.